Sir Manny. T-shirt. Oh! Thank you. Wala ka pang Tsaka, lamon. para sa mga, ano sir, kasukasuhan. Masarap. Talaga yung Masarap. pagkain. Mura. Halo-halo niya. Po, sir. Si Buddy, white na si Cathy. So, yeah. Sir. Welcome to LU again. Yes. Again po ba again? Yes. Pinagmamalaki kayo sa akin ni Uncle Manuel. Kasama natin si Sir Xavier Mercado. Dito tayo sa kanilang restaurant. Ang name, sir, ay Halo de Ilocos. Halo-Halo de Ilocos. Talagang masarap po yung halo-halo nila. And of course, yung iba pang food. Ano pa yung mga highlight na dishes, sir? Ay, ano po, mga Ilocano cuisines. Ilocano dishes. Like That twist ko lang. pinakbet, ganyan. Yes po. Na may twist. Napaitan. And ano po, dito po sa San Fernando, La Union, or buong La Union, si Sir ang pinakasikat. Grabe naman yun. Okay kami sa taas. Anong table? Tara, doon tayo sa taas. Doon tayo. Sige, para sige. mas ano. Sige, sir. Balik na lang kami. Hangros ko kami dito ng Ano oras? Ano may number pa kayo para mapupunta sa Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Kwentuhan niya naman kami, sir, about dito sa business niya, yung restaurant. Yes, paano ka? Tawag sa... Saan nag-start? Sabi niya 2 decades. Yeah, I was only 22 years old when pinut up ko to. Pero before, I was only renting dito sa may kanto. Yeah, sa may kanto. So parang nasa good for 15 yata or 20 na tao lang. Ayun. So before, kasi nga, para ang in-offer ko lang before is halo-halo lang. And then, hindi pa siya ganun kakilala ang La Union as the surfing capital. Though, dito sa amin, kilala ang mga locals. Alam namin na may surfing area sa San Juan. Though, ang mga surfers dyan, most of the surfers are foreigners. And locals lang. Parang gano'n lang noon. Natagal lang taga dito lang talaga. Mga taga dito lang. Ngayon, may isang Japanese na tinanong niya kung gusto ko daw na i-feature yung halo-halo. So, at first, syempre medyo hindi ako ano doon kasi syempre baka mahal yung bayad, ganun. Tapos sinabi niya na it's for free. So, yun. Tapos nung na-feature ako sa Japan, so ang halo-halo po kasi is galing po actually ang halo-halo sa Japan. Yun. Ang history? Ang history ng halo-halo is... So hindi sa atin? Hindi po sa atin ang halo-halo. Oh, I see. Ang tawag po natin sa halo-halo before is Mongolia. Yeah, because of yung ice at saka yung beans. Beans na yung ingredients. That's in Japan. And then milk. So, nung pumunta dito, nung na-introduce na ang halo-halo dito sa Philippines, because our country is a tropical country, so may mga fruits type. And ang mga Filipino naman is very resourceful and innovative. So, nung parang kinolonize tayo ng mga Americans, sila naman yung nagpasok ng yelo. Yun, kaya yun. So, nag-umpisa ang halo-halo na napuna. But with a different twist na. Ayun. So, yun. Nung na-feature ako sa Japan, surprisingly, ang media pinagkaguluhan ako. Yun. So, tas bumalik ulit tong Japanese na to feature me with other dishes na. Ayun. So, nag-start lang po ako sa halo-halo. Sa halo-halo? Yes. Nag-open ako ng 3 p.m. until 6 p.m. ng gabi. So, 3 hours lang. Pero sir, chef ka talaga from the very No. beginning? Hindi pa po ako chef before. Parang ano lang po, passion ko lang yung magluto. Oh. Yes. And kaya po nabuo si Halo-Halo de Ilocos because of the concept na ang La Union kasi noon walang branding eh. When it comes to food, wala po kaming branding. So, pag sinabi mong La Union, pit stop lang yan eh. Tinadaan-daanan lang ng mga sasakyan, ng mga bus, papunta ng Ilocos Sur, Ilocos Norte. Yan lang yun. So ngayon,
with the idea of creating this halo-halo, parang gusto ko magkaroon ng brand ang La Union, which is yung halo-halo. So, paano ko kinonceptualize na magiging brand ng La Union yung halo-halo? So, with the different ingredients, galing po siya sa different towns ng La Union. Like for example, the Carabao's made is from Rosario, La Union. Ayun. Tapos yung caramelized sugarcane, or we call it locally here in La Union, yung pulitipot. Okay. Is from Sudipen. Sugarcane. Yes. Sudipen. Sudipen, Sudipen, La Union. And then, yung corn is from Tubao. Tapos instead of using pinipig, I use the ugoy cracker, or yung native cracker here in La Union. So, ang nagbe-bake po niyan is one of the oldest. Actually, it's the oldest bakery shop in La Union na matatagpuan dito sa San Fernando, yung Fresco. Fresco Bakery Shop. And then the banana is very rich naman ang La Union when it comes to agricultural products, especially the banana. So the 19 municipalities in the city of San Fernando, kasama dyan yung bananas. So when it comes sa ingredients, I am fully blessed kasi kumpleto ang ingredients. Tapos yung ube, kamote is from the mountainous areas ng La Union, which is Santol, San Gabriel, Sudipen, Burgos, Bagulin. Ayan po. So part ng branding strategy, Yes. kailangan ang ingredients coming from the province. From the province. And the honey is from Bacnota. Yun yung concept ko. So ang sarap ng La Union, matitikman mo na sa isang baso, which is yung halo-halo. So that's halo-halo de Ilocos. Nag-start po doon. So surprisingly again, nagustuhan ng mga foreigners yung halo-halo. Okay. Kasi syempre, ikaw ba naman ang kakain ng halo-halo na halos lahat niluluto yung ingredients. And we are, tayo mga Filipino, nasanay tayo sa halo-halo na nasa can, nasa bottle, preserved. Pero yung halo-halo na ginawa ko is cook and freshly harvested from different farms dito sa La Union. So, yun po yung parang, nung nag-start ako, yun po. The name Halo-Halo de Ilocos came from the Museo de Ilocos of Agoo, La Union. So, may museum po tayo sa Agoo, and I think I was only in college nung na-visit ko yung museum. First time kong na-visit yun, and it gives me memories way back sa nung mga childhood memories ko. So, prinamis ko sa sarili ko na kapag nagkaroon ako ng refreshment parlor, actually refreshment parlor lang yung restaurant, is to have a concept of having a museum na restaurant. Ayun. So, kaya ganito yung concept ko. So, that's the story behind the name of Halo-Halo de Ilocos. Ayun po. Doon po na unti-unting nabuo si Halo-Halo de Ilocos. So, while our customers are coming in, so they are suggesting na parang why not offer mga local Dishes. foods, local dishes, hindi lang halo-halo. Kaya po nagkaroon ng Okoy di Kiosko. Ayun Okoy. Po. Okoy, this is Okoy. So again, ano pa rin, local. Yes. Ang Okoy ba is an Ilocano? Actually, yes. Actually, ang Okoy naman po is, it's actually a Filipino cuisine. Depende lang po yan kung saang probinsya galing or niluto. Iba-ibang May mga klase. variations. Yes, may variation siya. Like in Pampanga, iba naman yung Okoy nila. In Ilocos Norte and Ilocos Sur, different din yung style ng pagluluto nila ng Okoy. Dito sa La Union, iba din. Depende po kasi yung availability and yung resources na pwede natin makuha. So Sir Xavier, so from there, paano lumaki ng lumaki? Gaano na kadaming ino-offer yung food ngayon? Oh, God. Ano ba? Ang dami na. Yun nga po yung creation ko na parang pinanindigan ko yung pagiging authentic Ilocano cuisine and Filipino cuisine lang yung dapat kong i-offer. Kaya kung titingnan nyo po yung menu natin, hindi po ako nag-offer ng spaghetti, ng hamburger. Meron akong hamburger pero it's localized. It's parang emparedados. It's a Spanish word for a sandwich. So instead of using beef patty, ginawa ko gumamit ako ng homemade longganisa. Aside from nagkaroon ka ng mga exposure sa media, kaya
na-boost yung popularity. You think, ano yung main talaga na bakit yung success? For me, it's the love. For me, the love of and the passion. Yun, yung love ng in cooking, yung appreciation, yung determination, and yung siguro yung ano rin, yung love ko din sa city and the province itself. Kasi hindi ko naman mabubuo lahat nito kung hindi yung city, hindi isa si city at yung province namin inspiration ko. Kasi nga 'di ba at first nabanggit ko po sa inyo, I want La Union and the city of San Fernando to have a brand na yung tipong babalik-balikan ng mga turista. Na hindi na sabi ko noon, sana ang La Union hindi nilang pit stop. So iniisip ko noon ano kaya magandang inegosyo para babalik-balikan ka. Parang kasi it's very hurtful for us na like for example yung mga soft broom namin na kami yung gumagawa pero ang nakikilala is from yung Baguio City, di ba? Yung soft broom is ginagawa dito sa Burgos, sa Bagulin, sa Santol, San Gabriel. Yun yung gusto kong burahin. That's why Halo Halo Te Loco was created. Pero matindi yung motivation na magkaroon ka ng business to promote the province. Hindi yung business that's muna. My vision. That's my tapos goal. pakilala yung province. Yes, yun po yung ano ko. Tapos nung si governor pa ko yun yung governor namin, very ano naman siya, very timely and timing kasi ang vision ng past governor namin is La Union will be the heart of agri-tourism by 2025. So, si Halo Halo Te Loco mas lalo na mayagpag because of the concept na it's very agri and agro. Kaya po yun. So, organically grown, tapos farm to table. Farm to table concept. So, madami po akong farmers na mga kaibigan. Like yung banana itself. Biruin nyo yun, magdi-deliver sila ng 400 kilos this Saturday. So instead na ibebenta nila yan sa palengke, tapos babaratin pa sila. I mean, direct na sa akin kung magkano yung binibili ko sa palengke, yun lang yung bili ko sa kanila. So, napunta lahat sa kanila. Napunta lahat sa kanila. Yun yung gusto ko ring parang gawin sa lahat ng farmers na tanggalin yung middleman. Mas okay na mag-direct sila sa mga business owners. Yun. Sabi ko sana, that's agribusiness. Tapos dapat mag-direct kayo sa mga owners ng resorts, hotels, and restaurants. Para ano? Para mas malaki yung kikitain nila. Para mas ma-inspire and ma-motivate silang mag-produce ng mga local products ng La Union. Kailan ka po formally nag-aral na para maging chef? Oh, late na. Parang kailan lang yun ako? Before pandemic. Yeah, I think 2018 or 2019. At that time, naisip mo pa na kailangan mo pa yun? Kasi yes, malaki ka na at that time. No. Kailangan pa rin po kasi when it comes to basics naman, syempre alam naman natin yun. Kasi nag-attend naman ako ng seminars and workshops. Pero iba pa rin po talaga yung mag-aral ka. Formal. So, I flew to London para mag-aral at Chef London Academy. Ano yung biggest na ano doon na napag-aralan mo na in-apply mo dito sa restaurant? Madami rin naman po. Madami naman ako natutunan doon. Kasi yung sa mga sa freezing point, lahat matututunan mo. Yung proper handling, tapos yung food safety. Ayun, madami po. At saka yung syempre ang tinuro sa akin doon is Western cuisine. So, nakakatuwa din po. Paano mo yan i-apply? Ina-apply? Iba po kasi ang iba po kasi yung technique when it comes to Western cuisine sa local cuisine. Kasi ako more on sa old school style of cooking. Sila kasi more on sa advance. So, na-apply ko yung advancement nung culinary ko pag-aaral ko sa London kapag sa catering events ko and kapag yung mga reservation na madaming orders. Yung dun sa hindi mawawala yung old school style na technique na ginagawa ko dito sa restaurant. Kasi yun naman yung tinuro sa akin ng mga lola sa akin. Kaya yun natutunan ko sa akin. Sir, yung 20 years or more? Yeah, 20 years sa April. Sa April? Yes. Yung 20 years na yun,
I'm sure hindi yan smooth sailing lahat yan. Yes. Maraming challenges ka dyan. Sobra. Ano pa yung mga ano pa yung mga challenges mo dyan? Madami, syempre. Meron din yung time, syempre, na tipong gustong-gusto mo na rin sumuko. Kasi the competition is very huge. Pero I realize na dapat I will not see my competitors as competition or competitors. For me, some of the restaurant owners or some of the businesses is a challenge for me. Yun na lang inisip. Challenge ang isip mo? Yes. They are not my competitors. Okay. So, it's a challenge na tipong I need to improve more, I need to learn more. Yun yung ginagawa ko ngayon. So, very effective naman. Dapat hindi tayo magpa-apekto sa ganun. Isa yun sa naging, sa akin, challenge is the competition. Kasi, ang San Juan parang kabuti ngayon. Yeah. Sobra. Grabe, Pero, ang edge ko naman is, hindi nila kayang tapatan yung mga Ilocano cuisine. Hindi nila kayang tapatan yung lasa. Kasi, kumbaga sa akin, mga sila, hindi naman sila taga rito eh. They're from different provinces and cities all over the Philippines. Okay. So, yung mga sinaserve nilang food dito sa San Juan, they can taste that in Manila or in some other cities here in the Philippines. Yung mga sinaserve ko dito sa Alohal de Loco, you can dito only lang taste that food here in London. Kaya, ayun po. may talaga, may flow of Yes. client. Yun naman yung advantage ko. Sir, na-mention mo yung competition. Okay, aside from treat mo na for your advancement, diba? Rather than, paano mo yun para ahead ka sa competition? Well, unang-una sa lahat, yung sa determination ko naman at saka yung ang tawag mo doon, unang-una yan, panalangin kasi eh. Kailangan marunong ka. Di ba? Kailangan may dasal palagi yan. Okay. Sa maniwala kayo sa hindi ba ako magluto, kailangan may dasal. Okay. Di ba? Kailangan laging nagpapasalamat, laging, di ba, for the blessings na kailangan mong nakukuha every day. So, yun. For me, yun yung edge ko. Isa yun sa edge ko is yung dasal. Nakakalimutan ng ibang negosyante na magdasal. Puro sila pera, di ba? Puro sila kita. Pero nakakalimutan nila magdasal. So for me, yun yung panalangin siguro. Yun yung isa sa edge ko. Yun. Tapos, I always make sure na before I cook, every morning, pagkagising ko, I pray. When I cook, I pray. When I go to sleep, I pray. Before I eat, I pray. For me, that's my edge. Another thing is yung love na sinasabi ko sa'yo. Kung wala ka pong love sa ginagawa mo, it's useless. That's very important. Can you expound on that? Bakit? Love is parang love what you do or love what you're doing. For me is the best thing to do when you're having a business. Kasi kung wala yung love mo, hindi mo maibibigay lahat ng all mo sa ginagawa mo kung wala yung love. Pero pag nandun yung love, kahit sobrang pagod ka na, pag nandun yung love, pag na-feel mo yung love na ginagawa mo, everything will be perfect. Sir, paano mo na-assure na ikaw ay manatiling number one? Well, I don't want to be number one. I just want to be the best. You're the best? Yes. Okay, paano mo na-assure na ikaw yung best? Well, kailangan when we're talking about business-wise to, for me, consistency is very important. Consistency. Yes, the quality is also very important. When consistency and quality, pinaghalo natin together yan, for me, that's the best. Kasi hindi babalik yung mga customers ko kung hindi consistent yung food na ino-offer ko. Hindi rin babalik yung mga customers ko kapag hindi quality yung food na sinaserve ko. When I say quality, for me, ang partner ko dyan is yung mga farmers. Kasi hindi magiging quality yung food ko kapag hindi quality yung materials na gagamitin ko. So ang tawag mo doon, kumbaga nasa mga farmers ko yung parang quality na isa-serve ko sa restaurant ko. If hindi quality yung vegetables na iluluto ko, hindi masarap yung pagkain ko. Sir, kung doon sa audience natin, marami kasing negosyante, maraming gustong mag-business, maraming OFW gustong umuwi. Ano yung
magandang or let's say challenge sa kanila para magkaroon din sila ng success katulad mo? Oo. Unang-una po siguro ang advice. Ang advice ko po siguro sa kanila ay syempre kailangan nating magdasal. Dasal. Huwag nating kalimutan magdasal. And then pangalawa, follow your heart. Kung ano yung sa tingin mong what's best for you na ginagawa mo, gawin mo lang. And don't be shy or parang huwag tayong matakot na mag-seek ng advices sa mga kapwa rin nating negosyante. Sabi nga nila, di ba sir, kung kunyari may sakit ka, sino ang lalapitan mo, doktor? Masikip ngipin mo, sino lalapitan mo? Dentist. So kung negosyante ka, dapat ang lapitan mo yung mga negosyante rin. Di ba? Ganun lang naman yun. Kasi when pagkausap mo is negosyante din, tapos negosyante ka, marami kang mapupulot na aral and marami kang matututunan sa kanya. Sabi mo kanina, pag negosyante ka, dapat ang kausap mo ay negosyante. And I understand, president ka ba ng isang organization dito sa Loyan? Ako po yung president ng Philippine Chamber of Commerce ng La Union. Okay. Ito po yan. No, this one is different. It's another one. Ako po yung founder ng ATIN-LU. Association of Tourism Industries in La Union. Yan. Ayan. Ay, hindi ko rin na-mention pala yung natin ng yung Picnacbet or nabanggit mo. Hindi pa. The Picnacbet is a different concept ng ATIN-LU and CCILU. CCILU is the Chamber of Commerce in La Union and Ibits Farm and Halo-Halo de Loco. So the concept of Picnacbet is when you're going to visit Ibits Farm, you have the chance to pick the vegetables. Okay. And learn something about the vegetables, yung nutritional value niya. And after you pick, you can cook the vegetables sa Ibits Farm. Okay. Yeah. And then after you cook the pinakbet, you have the chance of course to eat. And after you eat, then you pay. That's the different concept of pinakbet. Pwede rin pong the other way around. Pwede rin pong mag-pick sila doon after they harvest the vegetables. Punta po sila sa Halo-Halo de Loco, then we will cook the pinakbet for them. Pwede rin pong turuan din po namin sila kung paano lutuin yung pinakbet. Maganda. Sir, invite mo naman yung mga taga-ibang lugar na bisitahin. Yes. Inaanyayahan ko po kayong lahat na bumisita dito sa Halo-Halo de Loco, dito sa probinsya ng La Union, para po matikman po ninyo ang napakasarap at kakaibang mga putahe at syempre yung halo-halo po natin. Ayun po. Sir, any contact details, Facebook page, phone number? Ay, sige po. You may visit our Facebook page, Halo-Halo de Loco La Union. And our Instagram page is Halo-Halo de Loco La Mansion. And you may contact us at 0917-511-7919 for reservations po. Ayun. Maraming salamat po. Sir, thank you. Ay, thank you. Kahit na bigla-biglaan tayo, sir. Hindi ako lang po. The pinakbet is nanalo sa Ilocos Norte. It's the best tasting pinakbet in region 1. Tapos recently, ang Halo-Halo de Loco won sa national as the Creative Awards ng Department of Tourism. Award mo rin na international. I-mention mo na. Oo, sir. I-mention mo na rin, sir. Ayun po, last year yun Kel. Yung Creative Awards ng DOT, yung Picnacbet. Yung concept na sinabi ko po sa inyo. Yun, in-awardan po ko ng Department of Tourism. Tapos yung international na sinasabi niya. Ayun, I am very proud to say, of course, that I am an ASEAN awardee. Okay. Yan, for business inclusive. Oh. So I represented the Philippines for that award and I won. Wow. Yes. Buong ASEAN? Yes po, buong ASEAN. Ang aga mo nag-business? 22 years old. Yes, I was only 22 And hit agad Hit agad yung business? Hindi ko rin po in-expect. Kasi I'm a MASCOM graduate eh. So parang wala akong idea on how to... Business? Yeah, to run a business. Though, yung parents ko galit na galit sa akin kasi hindi ko naman daw pinag-aralan yung pagnanegosyo. Tapos kumuha pa po ako ng master's degree ko dito sa SLC. Dito rin po sa La Union ng public administration. So hindi siya inclined
sa business. Excuse me. I have to go. Ay, bakit? Ando si Mrs. sa Baguio. Ay, okay. Sinundo na ako. Ay, sige. Pupunta ka ng Baguio, sir? Oo. Baguio, then Manila tomorrow. Sige. Doon na yung May sundo go ko kami, sir. sa kwan. So, mauna na ako. Okay, sir. Thank you so much, sir. Uncle, ingat ha. Thank you. Usap na lang tayo, sir, doon sa balik. Uncle, thank you for introducing. Thank you. It's my pleasure. Sir, thank you, buddy. See you. Punta pa tayo sa Gada. Apo. And then, babalik ka pa dito. Oo. Yes, sir. Sir, thank you so much. Thank you. Sige, Uncle. Okay, bahala ka na. Yes, Uncle. Okay. Sige. Sir, Bye, Uncle. Ingat. Baka may iwan na Ay, yung... ingat ka. Uncle, ingat ka. Thank you. Bye-bye, sir. Ingat po. Bye, Uncle. Yung halo-halo po, 3 po yung versions ko niyan. Yan po yung Fiesta halo-halo. That's the buko. Halo-halo. Yeah. Then I also have the... First tikman ko. Yeah, and I also have pritong halo-halo. Prito? Opo, prito. Paano po yun? Yung ingredients po niya, the same din po na ingredients sa buko at sa Fiesta. And then instead of using ice, narap po siya into lumpia wrapper. Then gumamit po ako ng malagkit rice cooked in Calabash milk and coconut milk. Then you fry it. With the ingredients inside. After frying it, top pa rin po siya ng yema pandan, yung ube, kamote, and then ice cream. Choy yata ako dito. Ayun po siya. Mag-ingat hindi. Maingat pala. Wala po siyang yellow, sir. Malagkit rice yung ginamit ko. Ay. Buti na dito ko ngayon, sir. Buti na dito ko ngayon. Oo nga po tinawagan ako ng kalmamin. Nagluluto ako kanina sa bahay. Kasi doon po yung komisari ko, doon ko niluluto lahat ng sauce. At saka yung mga ingredients. Sarap. Madami yan. Hindi, kalaman. Uy, thank you. Mapatayo ka daw ng bagong lugar. Ay, opo. Ongoing. Kasi kulang po yung space. Sobrang kulang yung space. Tikman mo. Yeah. Sarap. Sarap. May gulay din yan eh. Nasa Gulay po talaga siya. Kalabasa, kamote, malunggay, tas shrimp. Ilang percent ang local, ilang percent yung Mas madami tourist? po ang tourist parang 70-30. Mas ano pa nga po mas kilala pa nga po kami abroad kaysa nagugulat yung mga taga rito kasi parang saan yun? Yung iba. Yung Saan isa. pa yung vinegar? Anong Ay, galaw ako, siya? ano po, sumayat po tawag namin. So, ako po yung naluluto. Niluluto ko po yan, so. Ako po yung nagtitimpla ng vinegar. So, it's a long process din po siya. Saan po kayo galing kanina, ma'am? Sir? Sa Yung... DMM shoe. Sa Diviso. Silk? Yeah. Silk. Honey? Silk. Honey at saka silk. and honey. Kahapon honey, ngayon silk. Doon po ako bumibili ng honey. Okay. Yung honey mo dito, sir. Apo. Oo nga, napabili nga rin kami kanina eh. Pure. Apo. Malinis pa yung pag-process. Totoo. Anong tawag po doon sa from sugarcane na pampatamis nyo rito? Yung kulitipot po? Kulitipot. Actually, ano po yan? Yung bao po na, hindi ko alam kung ang tawag niyo, yung bao na minatamis na bao. Tawag po namin doon sinakog. Ilocano term sinakog. Kapag krinash mo po yung sinakog, ang tawag namin burisangsang. Kapag niliquify na yun, pag naging liquid na at naging syrup na, kulitipot na po yun. Pero niluluto nila lahat yung ingredients na itong halo-halo. Most of the ingredients. Yun nga pong ano yung kamote tsaka ube, pinag-mix ko na po siya. To lessen yung honey na ilalagay. Kasi matamis po yung kamote, di ba? Tapos yung ube naman mabango and malinamnam. So I mixed it together para mas konti na lang yung pampatamis po. Honey ka pala po. Yeah.
talaga, Mascom. Mascom ako. Mascom din po kayo, sir. Pero matanda na. Hindi naman tayo. Mascom din siya. Mascom din kayo. Si Ella. Journalism broadcasting. Jordan. Engineering. Engineering ka. Sa music kasi broadcasting and journalism sa amin eh. So, lahat ng Jorn, di ba ma'am? Lahat ng lahat ng broadcast. Yun, yung pag-aaralan mo lahat. Ang ano namin ngayon, ang dumadaming customers namin ngayon, mga taga Baguio. Benguet. Mga taga Mountain Province, Ifugao, lahat ng dati. Ba't kayo, sir? Paano ba? Bakit ba? Direct. Siguro po wala namang halo-halo kasi sa Baguio. Me too. Oh, bababa sila para mag-halo-halo. Opo. Pero yung iba, di ba magpapareserve lang para kumain? Babalik din. Opo. Kahit po ang mga tagapal sa Manila, Wow. yung mga big boss, kapag ang ginagawa nila, tatawag sila, tapos magla-lunch sila. May airport naman po kasi sila. Okay. Ito po yung nakikita niyo po. Yung pinapatay kong bago. Although hindi pa tapos. Malaki ah. Opo, malaki. Good for 200 packs na po yan. Ito kasi parang 70. 70 lang po. Hopefully this Feb, lipat na po kami doon. Feb or March. Before Holy Week. Sana. We're praying. Ayaw mo gawin na parang branch ito. Tapos may... Gusto naman po sana, kaso lang ang problema kasi dito yung parking. Although may parking naman kami doon. Unang-una parking. Pangalawa po, parang mas okay sa akin na isa lang yung binabantayan ko. Kung magkaka-branch out man ako siguro sa malayong lugar na. Direct, gusto mo pa ng pansin? Yun. Busog na ako. Itan na rin ba tayo? Sige po. Thank you for Sure, thank you visiting so us much. again pala po. It was nice meeting you. Opo, sir. I hope to see you guys again soon. Sir, thank you ha. Thank you so much. Ingat po sila sa biyahe. Yeah. Sir, pwede ba kitang i-add sa Facebook? Ay, sure po. Thank you, sir. Thank you din po, sir. Ingat po kayo, sir, ha? Apa. Balik lang po kayo dito. Sana visit kayo pag natapos na yung sa kapila. Ay, sige, sir. Apa. PM po kayo. Ako, Invite po, sir. Thank you po. Kasi dito po nilalagay ang basi at vinegar. Opo. Yes. Kasi dito sa La Union is, di ba sugar cane yung namin? Kaya maano po kami sa basi at vinegar. Nung kasi dito nga po ako bata. Dito ako nagbibenta ng dito na. Naglalagay ako ng kaboy na dalawa. Then nilagay ko ng kaila na po. Tapos dito, nalagay ko dito. Ako nagbibenta. Hindi mo in-expect. Hindi ko in-expect na magiging. Pero favorite dessert ko yung halo-halo. I travel different provinces in the Philippines just to taste different halo-halo. Na-taste mo yung halo-halo ni Bistro Kamba? Ay, oo. Magkakilala kayo ni Sir Nick? Parang namit ko na siya. Namit mo na siya. Benz halo-halo. Sasarap. Kahit sa Sultan Kudarat, natikman ko yun. Sultan ko na lang. Meron dito sila masarap na halo. Sa Pampanga. Pampanga. Yes. Razon. Laguna. Razon. So, The original Razon. Oo, buong family yung kumakain sa akin. Pag pumunta sila. Oh, wow. Si Glenn kung nakarating na kita. I think so, yeah. Different types, different kinds. Para sa'yo talaga. So gagawin ko ulit. Pag lumipat ka, gagawin. Opo. Kasi dati naman hiniram ko. Di ba balik ko na sa may-ari? Sa natin. Sir, Sir,
Ingat po. again. Kasi sakyan lang. Dito pa kami nag-park. Ay, sige. Ma'am. Thank you, sir. Ingat po. ulit. It was nice Nice meeting you, sir. I hope to see you guys again soon. Yes. Sige po. Ingat po. God bless po. Ingat. Sige po. Bye, ma'am. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.